So dahil inaangat natin ang kababaihan, no, na nasa ganitong klase ng work, ano sa tingin mo yung benepisyo na nagagawa nyo sa mga viewers? Yung importansya ng trabaho ninyo. Nakakatulong kami sa pagpapatangkad ng mga Parang di ako naniniwala. Di ako lumaki. Joke lang. Joke lang. Ano nangyari kay Buboy? Hindi effective. Ano to? Sobrahan? Nasobrahan to? Joke lang. Hindi to nabulan. Hindi ka na tinablan. O yan, ano na itutulong nyo sa lipunan? Well, for me, siguro yung sexual awareness and yung openness ng tao to sex. For me kasi, honestly, I stopped na rin with the Viva Max thing. I'm done now with my contract, so I no longer resonate na kasi with the whole Viva Max thing. For me, I want to move on, explore new genres. And it's your right to do so. Yes, I have the choice. Yun. Kasi parang, ayun nga, I don't want to stay in a place where, yun nga, it doesn't align with me anymore. Spiritually, energetically, lahat na yan. Meron kasing tinatawag na the male gaze theory. Yeah. And mas lalo kong, I know it's just a theory, pero mas lalo ko siyang naramdaman when I enter this industry. And yun nga, it's hard to be a woman. You know, it's so hard to be a woman. If you don't fall under the two categories of virgin, vixen, or vamp, 3 pala actually, then you don't exist. Vixen. And then vamp. Okay. Virgin, ayan, usapang ano na to medyo roles na ng kababaihan sa media. Gusto ko to kasi natututunan ko rin kung ano yung mga katangian ng mga babae. Diba? Laging tatlo lang ang kahon na nilulusutan namin. Virgin, yung mahiyain. Padimure. I'm sorry. I know. Yan. Like me. Like me. Oo naman. Uy! Virgin. And then the vixen, yung kontrabida. Tagasira ng relasyon, taga-away ng mga kapitbahay, mga ganyan. Yung maldita. Yan. And the vamp, yan. Yung vavaboom, sexy. Vampira, gano'n. Ano ng fertility, epitome ng fertility. Laging tatlo lang. Pero walang imahe ng babaeng malakas, protagonist, bida, gumagawa ng mga bruskong bagay. Wala. Yeah. Lalaki meron. Bakit kami bihira ang female heroines? Laging yung tatlo na yan. So, I admire what you said, Yena. You want to become something else. Because the universe is calling you to become something else. Which leads me to this. Ano yan? Eto, mainit na usapan to ngayon because of the CSE na pinopropose ng ating pamahalaan. Kung hindi nyo po alam ang CSE, ito po ang Comprehensive Sexuality Education na nasa loob po ng Senate Bill 1979. Ang galing ng Madam Chair! Palakpakan naman natin yan. Ganyan talaga. Alam mo, ang ibang mga quadcom ay nakikipag-usap din sa atin. Kaya nalalaman natin ito. No? So, ang SB 1979, napapaloob nito yung sexuality education. Kasi sabi niyan, hindi sila aware, hindi nila alam. Wala silang ganito. So kami yung nag-educate. Ito po ay formal na edukasyon tungkol sa sexualidad at pag-uusapan natin yan most specifically ang virginity. Buboy! May tanong ako, alam ko wag ka ma-offenda, virgin ka pa ba? Ha? Tatlo na yung... Tatlo na yung ano, tuloy mo. I mean, may mga anak na ako, virgin pa ako. Wala lang, para lang alam ng mga ano to, audience. lalaking Mama Mary? Papa Mary. Papa Mary? Oo. Hindi na. Tayo lahat sa mesa na to, wag tayong magulo. Teka, painom nga ng tubig. Ay, nako. Ako kasi, pag-usapan natin yung tayo-tayo, kung anong edad at anong mga nangyari. Batang ina ako ay naging ina ng 21. Pero late bloomer ako Rob. Nalaman ko ang lahat-lahat sa Birds and the Bees, 19 na ako. Imagine. So my cousins were talking about this, my friends. Tapos ako, hindi ko pinag-uusapan, iniiwasan ko dahil meron akong striktong tatay. At ang tatay ko rin, wag pag-usapan yan. Bawal yan dito sa bahay na ito. Medyo makaluma, medyo traditional. Pero ano naman, ang daddy ko, matalinong tao din. So, ang ginagawa niya, magbasa ka. Imbis na siya ang magturo, magbasa ka. Pag may tanong ka, lumapit ka sa akin, paano mo tatanungin ng tatay mo? I grew up almost without a mom. My mom is an OFW, so wala akong matanungan na babae sa bahay. Tatay ko lang talaga. So, puro aklat, puro libro na ang nipis para sa akin na para itawid ang isang teenager na bata into wisdom para alam ko ang gagawin ko. So, ang nangyari, 19, saya pala neto. Happy pala yan siya. 20, nanay na ako. 21 na, 21 ang anak na ako. Sobrang saya. Alam mo yun. So, what I'm pointing at is,
dahil nga nakulangan ako at ang nipis ng edukasyon ko pagdating sa aspetong yan, ang lagi kong source ng information ay kaibigan, na either nakakatanda, na nakaranas na rin. Tapos hindi din nila sure yung mga info nila kasi hindi din naman ito verified or haka-haka lang din ng isang bata. Yun yung una. Pangalawa, media, television. At minsan unfiltered, walang nagpapaliwanag pagkatapos. So, naaawa ako, lalo na sa panahon ngayon na bukas ang media at wala na masyadong ang mga filter or mga stops para i-absorb ng mga bata. Wala tayong ahensya or regulating body na nag-iisip para sa mga bata, para tulungan yung mga kabataang maintindihan. Kasi nga, yun ang nangyari sa akin. I could have been more. I could have been like an academic person also. I wanted to teach. I wanted to become a doctor. But sadly, becoming a young mom is very difficult. As in, maraming dreams na na-derail, maraming mga plans na hindi natuloy. But you know what? At the end of the day, tatayuan mo pa rin talaga eh. So it's really up to the character of the person, bata man o hindi. But, it would have helped kung may sex education at may nagpaliwanag. Ikaw, Buboy, ilang taon ka? Yung totoo Ganito mo ka, sinungaling? Parang oo. Yung sagot. Ilang taon ka nung una kang na-curious at nagawan mo na siya ng Hindi paraan? kasi, syempre bata ako nagsimula eh. I mean, yung mga kinalakihan ko, wala pa namang panahon ng mga teen stars dati. So yung mga trabaho ko, mas talaga mga tito, tita na, Bata ka, tas mature ang mga yung ka-work mga mo. ka-work ko. So, yung mga napag-uusapan nila, kahit hindi sadya, naririnig ko talaga. Siguro ako parang good observant. Lagi lang akong nag-o-observe. So, ito naman. Ibahin ko naman yung tanong. Go, Medyo may bali naman sa Go, kanila. Madam Chair. Kayo ba may premium ba sa inyo yung virginity or talking about sex all the time or putting parang so much importance on being pure and whole as a female sa society natin? Sige, Rob. Kasi ngayon sa nakikita ko kasi sa generation ngayon, kasi parang hindi na eh. Hindi na eh. Kasi nga, dahil din sa mga maagang mga nabuntis na mga kabataan, ganyan. Pero syempre, para sa akin, mas gugustuhin ko pa. Kung ako magkakaroon ako ng sarili kong anak, kahit ako syempre gugustuhin ko na mas mauuna muna talaga yung dating gawin na kailangan ikakasal muna bago talaga magkaroon ng something sa kanilang dalawa. Ganun po. Sabi sa'yo sila talaga yung conservative. Sila yung mga mahihiyain. Sige Yen, ikaw naman. For me, yes and no. Kasi depende yan sa tao eh. Sa POV, religion, upbringing, mga beliefs nila and morals. Virginity is a social construct. So, gawa-gawa lang siya ng society. It's not actually a real thing. But then, it's a social construct made to control women. Like I said, it's a patriarchal society, i-elaborate diba? mo nga to control women, yung konsepto ng Marami virginity. nakikinig. Bakit? Bakit naging form of control ito? I guess kasi yung, men, gusto nila pure sila. Pero 'di ba may double standard for women? Yes, bakit sa lalaki hindi na Hindi issue pwede. kung hindi kayo virgin, but sa Yeah. babae issue? I feel like it's because of men's fragile egos. Honestly. Fragile ang ego. Bakit kinakatingin sa akin? Ikaw na kasi ang lalaki sa Or discussion. like fragile masculinity in general. Siguro nahihirapan sila, 'di ba? May gumalaw na dyan, ayoko na dyan. May choice sila na yung virgin na lang. It's like, kasi nga they see women as objects. So, yung virginity, it's something they feel that they're taking. But they don't actually take anything. Kasi yung virginity, di ba, a woman's vagina, yung hymen nila, it's just a thin lining and it's, it can go back to normal. Nag-open siya, it can go back to normal. You're not actually taking anything. So for me, it's important na we take the whole virginity out. Kasi it's yung idea na yun, it's a religion-driven concept. Yeah. Yun, yung image ni Mother Mary, the pure virgin na nagkaanak na without having had sex. Ayun, so we're in the Philippines. It's a Catholic religious country. Yes. We're all conservative. But times are changing and we have to evolve with the times. We have to be open-minded sa sex education. Me, I had sex education nung high school. We called it health also. Meron din mga methods on birth control, IUDs, injectables, calendar method, pull-out, mga ganon.
So it should be, sex should be spoken as is, not as something to be ashamed about. Yeah. Sometimes kasi tama, na-objectify ang kababaihan. We're treated like a piece of property. Yes. Na if we're tainted or we're damaged in any sort of way, we're less valuable or parang we're deemed as damaged goods even in some societies. But in truth, tama si Yen tsaka si Rob na itong mga bagay na ito ay depende naman sa kung nasaan ka. Yes. Kumbaga pagka ito ay hindi aligned din sa pagkatao mo, baka you're in the wrong country or Yeah. you're in the wrong society. Kasi feeling ko, in Southeast Asia, we're the only Catholic country, and yet we have the highest teen pregnancy rate in the entire Southeast Asia. That's ironic. For 2022, that's 4.5% increase from the last year. So, according sa datos ng PSA, bukod sa pagtaas ng teen pregnancy, tumataas din ang cases ng AIDS. And in the age bracket of 15 to 25. Imagine, pabata ng pabata ang nagkakaroon ng AIDS. Although it's not a death sentence anymore, it goes to show na ang dami lang butas or kakulangan dun sa pagresponde sa aspetong to. Yeah, it's ng- become... You know